Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng belated happy birthday si Sir Lito Bungalan. At syempre i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so mga kababayan ko, I think 2 days tayo hindi nakapag-vlog mga kababayan. Diba? Hinanap na ho nila si Sir Ivan. At saka hinanap na rin ng mga DDS itong si Sir Ivan. Mga kababayan ko, ay siya nga pala, Pit Senior ho sa ating lahat. Kasi bukas na mga kababayan, yung sinulog dito sa Cebu City. Actually kanina, nagkaroon ng fluvial parade doon sa may Sisilex, doon sa SMC side mga kababayan. So kapag meron hong magtatanong sa inyo, Sir Ivan, ano ba yung Pit Senior? Actually, ang term niya mga kababayan, tinanggalan ng ho ng letter. Ang original niyan mga kababayan is Sangpit sa Senyor. Sangpit sa Senyor or call upon the Lord. So, naging Pit Senyor na lang, siguro ang mga Cebuano may pagkatamad. So, yung Sangpit, ginawa na lang Pit, mga kababayan. Kaya, naging Pit Senyor. So, ngayon, yan na po ang pinaka-famous na phrase na ginagamit ng mga Cebuano, pati rin ng mga turista dito sa Cebu City, mga kababayan. Okay? So, dito mga kababayan sa Cebu City, actually, wala ho kaming intensyon na umattend sa sinulog. Kasi ang aming pakay dito sa Cebu is only mapacheck up lang sa aking asawa. Kasi nga, siyempre mga kababayan, siya ay buntis at saka may edad na rin. So, kailangan niya ho na merong mga doktor na mag-check sa kanya. Diba? Kaya kami nandito sa Cebu. Kaya lang, naabutan ng bagyo. Diba yung bagyong Ada mga kababayan? So dahil naabutan kami ng bagyo, ngayon nandito kami sa Cebu. Kaya kami nag-extend. So hopefully join kami sa sinulog bukas kung kaya lang ho ng aking asawa. Mga kababayan, alam nyo ba na nakakatuwa na nung pumunta kami the other day doon sa clinic, sa doktor ng aking asawa, yung kanyang assistant, nakakatuwa talaga Ako po ay nagulat. Bakit si Ivan? Kasi na familiar na siguro ang mukha ni Sir Ivan, na-recognize niya tayo. So nung una, tumingin lang siya hanggang siya ay nagtanong na vlogger ka ba? Vlogger mga kababayan. So ngayon, nakilala niya si Sir Ivan. Palagi pala siyang nanonood sa ating channel, sa mga pangungurot ni Sir Ivan, sa mga pangmitig sa tenga, sa mga DDS, at talagang alam na alam niya ang galaw at saka style ni Sir Ivan. Talagang nakakatuwa mga kababayan, si Ma'am Ani, isa nga pala shoutout kay Ma'am Ani. So siya yung assistant sa doktor. Marami akong natutunan sa kanya mga kababayan, ilalo na tungkol sa mga Duterte. Tungkol kay Sara, tungkol kay Pulong, tungkol kay Kitty Duterte, na kung saan talagang hindi niya nagugustuhan ang mga ginagawa. At ayaw niya na maging presidente si Sara Duterte. At saka sinabi ko sa kanya mga kababayan na yung taga Davao ay meron silang plano na itong si Kitty Duterte gawing mayor doon sa Davao City. Yan ang plano nila. Napansin nyo ba na ang pangalan ngayon ni Kitty Duterte mga kababayan pinapaingay ngayon ng mga DDS? Napansin nyo ba yan? Kasi nga yan ang plano nila. This coming 2028 daw, patatakbuhin nila ng mayor itong, or 2028 or the next election, patatakbuhin nila ng mayor itong si Kitty Duterte. Di ba walang kwenta talaga Sana magising na itong taga Davao City.
Kasi nga kung napapansin nyo mga kababayan, merong mga kumakalat, as in marami ho, mga video kumakalat tungkol dito kay Kita Duterte na lango, no? Parang lango ba sa alam na ho natin, mga ipinagbabawal na gamot, kung ano bang ginagamit niya, sabay umiinom or lasing lang, talagang hindi maganda ang kanyang ipinapakita na imahe. Para siyang happy mga kababayan na itong si Digong ay hindi na makakauwi. 'Di ba? Napakalayo talaga sa ginagawa ng mga supporter ng Digong na feeling mga anak na pinapakain pa nila yung karton ni Digong, 'di ba? Nilalagyan nila ng mga ng roses or ano man yan ng mga halaman at saka ipinagpray nila mga kababayan yung karton. Pero nakita natin dito kay Kita Duterte, parang happy talaga. Happy-go-lucky itong si Kita Duterte. Siguro nandyan na sa kanyang isipan, siguro lang ha mga DDS, siguro nandyan na sa kanyang utak na ang kanyang mamanahin. Ang kayamanan ni Digong, sa tingin niya, mapupunta sa kanya mga kababayan. Kaya ganun siya ka-happy. O, diba? So again, a shoutout no kay Ma'am Ani. So anyways mga kababayan ko, pag-uusapan natin, before tayo pumunta doon sa usapin tungkol kay Leandro Lebeste, kasi nga diba kinasuhan niya si Yusek Claire Castro, kinasuhan niya ng libel mga kababayan. So before tayo pumunta doon kay Kiko Barsaga, kay Leandro Lebeste, doon sa pamilya Duterte, dito muna tayo, pag-usapan muna natin itong ipinost ng isang TDS vlogger. Ano yan sa Ivan? Kasi nakita ko doon sa post ni Edwin Hamora, well, I am not sure kailan ito ipinost mga kababayan, pero meron siyang pinaparinggan that I believe ito ay isang DDS vlogger. Anong sinabi niya sa Ivan? Sabi niya, Zino itong major vlogger pumunta ng Hong Kong para daw alam niyo na mga kababayan, basahin niyo lang po, kasama isang paminta. Diba? Tingnan niyo, sila ngayon ay nag-away-away mga kababayan. Talagang hindi na natin naintindihan ang ginagawa ngayon ng mga DDS. Bakit sila nagkakaganyan? Bakit sila nag-aaway? Siguro sa pride yan mga kababayan, o siguro dahil yan dito sa pera. Kasi grabe na di ba sinasabi nila kung sino dito yung bangag, lagi na sinasabi kung sino yung adik. Lagi nilang sinasabi na si President BBM daw ay adik, bangag kapag ikaw ay supporter ni PBBM, ng Marcos administration, supporter ka ni Efelisa, ni dating Speaker Martin Romualdez, ikaw daw ay isang adik or bangag mga kababayan. Pero dito sa post ni Edwin Hamora, ang tinatawag na niya ngayon na bangag or adik or gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay DDS na. So kung bakit ko nasabi na DDS vlogger ang kanyang pinatungkulan, bakit? Kasi ipinost yan doon sa comment section. Diba? Kilala natin kung sino yan mga kababayan. Diba? Lagi natin yang napag-uusapan dito sa ating vlog. Kilala yung vlogger na hindi naliligo. Tapos sabi dito sa DDS na si Maria Socorro Papas Burgin, 2 times major. Dutertista, vlogger ba yan? Renz, marami yatang adik sa kanila. Si Libagista, Solicista, ngumingiwi na rin. O diba sila dito yung nagpaparinig-parinigan na gumagamit daw mga kababayan. O diba DDS, huwag nyo sabihin fake news yan. Puntahan nyo ang account ni Edwin Hamora. Sino ngayon ang bangag at saka adik? O, diba? Ganyan kasi yan. Kapag mahilig sila mang-ako sa mga kababayan, sila dito yung merong ginagawa. Diba? Lagi nilang sinasabi na daw yung mga BBM vlogger, mga Marcos vlogger, mga Marcos supporter or pro-admin supporter, mga bayaran daw, mga kababayan. Yan ang laging sinasabi ng mga DDS. So, sino ngayon ang bayaran? Diba? Nakakatawa talaga eh. So nga mga kababayan, uunahin muna natin itong si Atong Ang. Kasi nga 'di ba, the other day talagang sumabog yung balita na meron ng warrant of arrest itong si Atong Ang. Not just one, but twice. Nagpalabas ng warrant of arrest ang korte para dito kay Atong Ang, mga kababayan. So si Atong, siya ngayon ay hinahanap. 'Di ba nung una mga kababayan, nakita natin doon sa balita
na ito na ay isinerve ng ating kapulisan doon sa mga property o sa bahay ni Atong Ang. Doon sa kanyang farm, doon sa bahay niya sa May Laguna. Kasi maraming property itong si Atong Ang eh. Marami kasing bahay mga kababayan. Kaya napalabas rin ng warrant of arrest yung sa Laguna, yung sa Lipa ba yan? Or Lipa RTC. At saka meron pang isa, merong bago mga kababayan. Kaya napalabas ng warrant of arrest. Ang nakakatawa dito, nung first na pinuntahan ng mga pulis para i-serve yung warrant of arrest, sila ay ginblock or hinarangan ng mismong abogado ni Atong Ang. Which is, yan ay bawal mga kababayan. 'Di ba? Sila ay hinarang. Tapos ang nakakatawa rin dito, nag-advise rin yung legal team ni Atong Ang na wag daw lumabas or magpapakita or magpapahuli, magtago lang daw muna kasi meron daw silang ginagawa na mga legal remedies. Inadvisean niya na magtago si Atong Ang mga kababayan. Tingnan nyo, parang hindi abogado no? Parang hindi niya alam or kabisado yung batas. Which is pwede siyang makakasuhan ng obstruction of justice mga kababayan. Pwede siyang madisbar ang abogado na yon. Mga kababayan ko, meron ding lumabas na balita-balita na daw ito ay galing sa dating tauhan ni Atong Ang na nandun na daw ito sa ibang bansa. Nakalabas na ng bansa mga kababayan. So yun ang sabi niya. Ito yung ibinigay na tip doon sa, actually ipinost na to na itong si Atong Ang malaking posibilidad na wala na daw sa Pilipinas. Which is malaki talagang posibilidad mga kababayan. Bakit? Siyempre si Atong Ang, mapera yan may power yan. Marami siyang koneksyon mga kababayan. At kilalang kilala ho natin si Atong Ang, isa siya or baka siya talaga, siya yung pinaka-largest and most influence na gambler sa buong Pilipinas. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Siya yung pinakamayaman na gambler sa buong Pilipinas. So ibig sabihin, marami siyang kakilala, marami siyang koneksyon, not just koneksyon. Talagang merong kakayahan na tutulong dito kay Atong Ang para hindi siya mahuli sa kapulisan. Baka merong tumulong mga kababayan. At saka meron ding tumulong dito siguro para mailabas sa bansa itong si Atong Ang. Kasi nga ang koneksyon ni Atong Ang mga kababayan, international ho yan. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati rin doon sa ibang bansa. Kasi maraming koneksyon itong si Atong Ang. Okay? So ipapakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. 3 pulis lang ang pinapasok sa loob ng balikan nilang address ni Atong Ang sa Mandaluyong City. Hinalughog nila ang gusali habang nakasuot ng body-worn camera at iba pang recording device alinsunod sa utos ng korte. Pero wala pa ring ang nanatagpuan doon. Dahil po yung address po na nakalagay po dito sa warrant of arrest, kaya doon po tayo mag-search. Although po na-implement na po namin to sa ibang branch po, ng branch 26 po, Santa Cruz, Laguna. Kasi po ma'am, ito po ay kailangan naming implement kasi mag-return po kami ng warrant sa branch 13, Lipa City, Batangas po. Bukod kasi sa Santa Cruz Regional Trial Court, naglabas na rin ng arrest warrant ang Lipa RTC Branch 13 laban kay Ang para sa 6 counts ng kasong kidnapping with homicide. Kaugnayan ang pagkawala ng 6 na pinagbintangan umanong ng daya sa AA Cobra Game Farm sa Lipa, Batangas. Bigo uli ang Mandaluyong City PNP na matagpuan sa property na ito sa Barangay Mauway, Mandaluyong City ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Pero sinisiguro nilang mahigpit na babantayan itong lugar. Hinarap ang mga pulis ng abogado at ilang tauhan ni Ang. Paano po yung gagawin ng campaign sa Atong Ang in compliance with the Lipa warrant of arrest? Right now, please direct all your concerns to his lead counsel, Attorney Villarreal. Ayon sa lead counsel ni Ang, hindi pa niya nakikita ang warrant mula sa Lipa Court. Pinayuhan daw niya si Ang na wag munang sumuko sa mga otoridad habang ginagawa ng legal team ang lahat ng legal na hakbang sa korte. Pero ayon sa Justice Department, dapat sundin ang arrest warrant. Ang mungkahing wag itong sundin, hindi lang daw maling payo, kung hindi unethical umano at maaring isang krimen. Para naman sa makaanak ng mga nawawalang sabungero, nakaka-insulto raw ang payong ito. Tama ba yun? So hanggang ngayon pinapaikot pa tayo rito pati ng abogado Hindi nyo na humaluloko yung taong bayan.
Lahat po nakatingin. Kagabi, pinasok din ng mga tauhan ng CIDG ang farm ni Ang sa bayan ng Santa Cruz para isilbi ang 4 na warrant of arrest. Pero matapos inspeksyonin ang lahat ng kwarto at gusali sa lugar, wala silang nakitang bakas ng negosyante. Paniwala ng mga otoridad, maaaring may mga tumutulong kay Ang. Kaya nagbabala ang NBI na maaari silang maharap sa mabigat na parusa. Presidential Decree 1829, otherwise known as obstruction of justice. Sinasabi po dito na ang tao na nag-harbor, nagkukonceal o nagfa-facilitate ng isang tao na ipinaghahanap ng batas ay pwedeng mapatawan ng penalty na imprisonment o prison correctional 6 months and 1 day to 6 years or fine o pwede ring meron ng fine, meron pang imprisonment. Nagtayo rin ng hotline ng NBI na pwedeng tawagan ng mga may impormasyon kaugnay sa kinaroroonan ni Ang. May nakalagay ring hotline sa poster na inilabas ng PNP. Ang poster, may litrato ni Ang bilang most wanted ng Department of the Interior and Local Government. Nakalagay rin ang tungkol sa pabuyang 10 milyong piso. Marami pa raw property si Ang na hindi pa tukoy ng mga otoridad at hanggang hindi pa naaaresto, hindi uusad ang kaso laban kay Ang dahil wala pa ring jurisdiction ng korte sa kanya hanggat hindi siya nababasahan ng sakdal o maaarin. Sa ligang batas natin, may karapatan yung mga akusado. Hindi ka pwedeng akusahan kung hindi wala yung karapatan mong iharap sa'yo yung testimonya. Di ba? Nung klaban sa'yo, nagre-reklamo. Pati sa arraignment, kailangan presente ka. Diba? Kaya may proseso po. Pero pwede nang umandar ang kaso ng mga kapwa-akusadong naaresto na. Magpapatuloy ang kaso laban dun sa mga tao na yun. Habang yung akusado na na-issuehan ng bench warrant ay patuloy namang hahanapin ng ating mga kapulisan. Bukod kay Ang, 20 iba pang kapwa-akusado ang pinaaresto ng Lipa RTC kabilang ang ilang pulis. 16 sa kanila ay kasama rin sa mga inisyuhan ng arrest warrant ng Santa Cruz RTC at nauna nang nasa kustodiya ng mga otoridad. Naaresto na rin ng PNP CIDG ang 3 pang kapwa-akusado ni Ang kaugnay ng kaso sa Lipa RTC. Ang 11 pulis na kasama sa mga naunang pinaresto kaugnay ng missing sa Bungero, dismissed na kaya wala na silang makukuhang retirement benefits at hindi na pwedeng maupo o maging empleyado sa gobyerno. Inirekomenda namang i-dismiss si Brigadier General Romeo Macapas na sinampahan ng administratibong kaso ng magkapatid na patidongan. Yung pag-aresto sa mga vital witnesses, meron pong obstruction of justice doon eh. Yun po yung mga witness eh. Bakit natin pipigilan, bakit natin nahawakan ng mga cellphone na may mga lamang ebidensya, bakit natin tatanggalin ng mga ebidensya? Ang ilan sa pamilya ng mga missing sa Bungero, nagsalo-salo sa tanghalian kanina para ipagdiwang ang pagpapaaresto ng korte sa mga akusado. Nabuhayan po yung loob namin na kahit malilit na tao lang po kami, kaya pala namin lumaban. Doon na rin nila nalaman na may inilabas na ring arrest warrant ang Lipa RTC. Confirm na, sir. Sige po, salamat. Sobra po ang saya ko. Sobra. Dahil sa wakas makakamit na namin yung hinihiling namin na matagal na hustisya para sa aming mga pamilya. Pero puno pa rin ng galit ang mga pamilya kasabay ng paghamon sa mga akusado na lumabas na. Atong Ang, hirap na ang buhay namin sa paghahanap sa mahal namin sa buhay. Marami kaming pamilyang pinirwisyo nyo. Napansin niyo ba mga kababayan itong mga DDS na takip-bibig dito sa sitwasyon ngayon ni Atong Ang? Napansin niyo ba? Takip-bibig sila ngayon. Bakit? Siyempre, mahihirapan sila na ipagtanggol itong si Atong Ang. Kasi si Atong Ang mga kababayan, di ba nung una pa lang na investigation ginagawa, talagang todo depensa ang mga DDS dito kay Atong Ang. Bakit? Kasi babalik doon sa usapin. Sa panahon ni Digong kasi, itong missing sa Bungeros mga kababayan, pinabayaan kasi. Di ba? Hinayaan kasi ito ni Digong. Bakit kamo? Siyempre, marami kasi ditong madadamay mga kababayan. Yung mga kakilala ni Digong, yung mga tauhan ni Digong, marami kasi doon ang masasagasaan. Kaya hinayaan na lang mga kababayan. Pero siyempre, iba na ang administration ngayon. Marcos admin na tayo ngayon. At kilalang kilala natin na si President BBM maaawain yan. At talagang sumunod siya sa batas mga kababayan. Yan ang Presidente BBM. Marunong sumunod sa batas. Pero itong si Digong, hindi marunong sumunod sa batas. Kaya tinugunan niya ni BBM. Gusto niya na
maresolba ang kaso ni Atong Ang at matulungan yung mga pamilya ng missing sabungero. So ito na ngayon mga kababayan, tingnan nyo, sunod-sunod na yung warrant of arrest dito kay Atong Ang. Kasi mayroong probable cause. Talagang ito ay karapat-dapat na harapin ni Atong Ang. Pero ang mga DDS ngayon, wala, takip bibig sila. Nahihirapan silang ipagtanggol itong si Atong Ang. So, forward tayo. Before tayo dadako doon sa usapin kay Leandro Releveste at sa Kiko Barsaga, dito muna tayo sa project, mga proyekto at mga programa ng Marcos Administration. At para malaman ho ng mga DDS kung ano yung mga lakad ng ating President BBM. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Aglipay Sewage Treatment Plant sa Mandaluyong City na inaasang magtataguyod ng mas maayos na water waste management sa ilang mga syudad sa Metro Manila. Sa layuning maitaguyod ang malinis na waterways o daluyan ng tubig sa malaking parte ng Metro Manila, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakabagong Aglipay Sewage Treatment Plant sa Mandaluyong City. Ayon sa Pangulo, magsisilbing daan ito para itaguyod ang karapatan ng publiko sa akses sa malinis na tubig at kapaligiran. Has the capacity to treat 60 million liters of wastewater every day, expandable to 120 million liters per day as our cities continue to grow. This means that more liters of safe water is available for public consumption and more rivers and seas are preserved for future generations. Kayang saluhin at linisin ng pasilidad ang domestic sewage ng nasa 652,000 na mga residente sa ilang bahagi ng Mandaluyong, San Juan at Quezon Cities. Malaking bagay din anya ito sa pagpapanatiling malinis ang mga ilog na malaki ang epekto sa kalusugan ng mamamayan. These are not abstract aspirations, but concrete and measurable actions towards protecting our environmental and restoring our natural resources. Beyond the machinery, what truly matters is beyond the machinery, fascinating as it is, what really matters is the result. And that is cleaner water returned to the environment and reduced exposure of our people to the hazards of untreated sewage. Ibinahagi rin ng presidente na hindi rito natatapos ang trabaho ng pamahalaan at pribadong sektor, lalo't nasa 5 wastewater treatment plants pa ang kasalukuyang itinatayo sa ilang service areas sa bansa. Gayunman, ipinunto ng punong ehekutibo na hindi dapat iasa lang sa mga ganitong pasilidad ang malinis na kapaligiran. Sa halip, kailangan anya itong samahan ng disiplina. Clean facilities must be matched by clean habits. Proper wastewater system must be complemented by responsible waste disposal. So I call on everyone, the government, private sector, and the citizens alike. Let's all do our part. Protect our waterways. Keep our surroundings clean and healthy. Ang wastewater na makokolekta sa pamamagitan ng 53 kilometrong pinagsamang sewer drainage system ay dadaan sa buong proseso ng paglilinis bago ito ilabas sa Ilog Pasig, alinsunod sa effluent standards ng Department of Environment and Natural Resources. Gumagamit ang Aglipay STP ng Moving Bed Biofilm Reactor Technology na tinitiyak ang mataas na antas ng paglilinis. Nagkakahalaga ang proyekto ng 3.93 billion pesos. Asahan na ang mas malakas pang mobile connectivity sa bansa, lalo na ang mga kababayan natin nasa liblib na lugar. Ito ay matapos pagtibayin ng isang kasunduan sa pagitan ng isang local telco company at international satellite internet provider na sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga lugar na dead spot o hindi makabato ng text o tawag noon, magkakaroon na ng signal ngayon. Nilagdaan na kasi ng isang international satellite service provider at isang telco company ang kasunduang magpapalakas sa mobile connectivity sa bansa sa pamamagitan ng direct-to-cell o D2C na binuo ng Starlink. Direktang makakakonect ang mga cellphone sa mga satellite sa kalawakan. Ibig sabihin, hindi na kailangan magtayo ng cell tower o magkabit ng mga antena. Makakatawag na, text at internet sa mga bundok, isla at liblib na lugar. This partnership of Globe and Starlink complements our efforts to digitalize government systems, innovate learning platforms, and support countryside development.
Activity reaches the countryside. It generates jobs, attracts investments, and brings essential services closer to the people. Ang Pilipinas ang pinakaunang bansa na gagamit ng D2C sa Southeast Asia. At bilang isang bansa na madalas tamaan ng kalamidad, makatutulong ang pinalakas na mobile connectivity sa pagresponde sa mga sakuna. During typhoons and disasters, there seems like a natural use for this system. When cell towers can fail and networks can go silent, this service can mean the difference between isolation and connection, between uncertainty and reassurance. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng digital infrastructure ng bansa. Pinalalawak ang National Fiber Backbone at Free Wi-Fi for All program. Pinararami ang mga lugar na kinakabitan ng libreng internet sa mga paaralan, plaza at iba pang pampublikong lugar, lalo na sa pinakamalalayong areas sa bansa. Ito po ang ating layunin. Mas mabilis na internet access para sa bawat Pilipino. Pantay-pantay na oportunidad. At walang sino mang Pilipino na maiiwanan o mahuhuli. Ang sarap talaga pakikinggan no ni PBBM kapag siya mag-speech mga kababayan. Talagang magaling talaga eh. Wala siyang binabasa ho na script. Unlike kay Sara Duterte, nandyan lagi yung script mga kababayan. Bakit kailangan ni Sara ng script? Kasi kapag wala siyang script mga kababayan, ito si Sara Duterte, sumisimplang yan. At saka siguro sa kakaisip niya kung ano ang kanyang sasabihin, umiinit ang kanyang ulo. Kaya yan ang nangyayari during sa kanyang press con, during sa kanyang mga speech, na laging umiinit ang kanyang ulo. At para niya ilusot mga kababayan, di ba nagjo-joke siya? Ginagaya niya yung style ni Digong, nagjo-joke. Mahilig na joke, minsan yung green, minsan yung mga nakasakit na. Kasi nga para matabunan niya, dinivert niya ang kanyang speech into joke at saka kahit ano-ano na lang kanya mga sasabihin para hindi mahalata ng tagapakinig o yung nandun sa kanyang harapan mga kababayan na naubusan na ng bala ng matinong speech itong si Sara Duterte. Kaya nilulusot niya. Kaya lagi siyang gumagawa. Napansin ba natin yan? Di ba lagi siyang gumawa ng mga situation, mga joke-joke lang, kahit na lang kanyang sasabihin. Kasi para hindi siya mauubusan ng sasabihin, mga kababayan. Kasi kapag formal at saka very professional yung speech, mahirapan siya dyan, mga kababayan. Di ba napansin ba natin? At saka mga DDS, napansin nyo rin ba na simula nang umupo si President BBM, sunod-sunod na yung mga inintroduce na mga applications, mga programa, technologies dito sa Pilipinas. Napansin ba natin yan? Kasi yan ay galing ho sa mga inimbitahan ni BBM na mga investors doon galing sa kanyang working visit. Umiipekto na. Tapos ito no, ang latest, maganda yung programa ng Starlink at saka Sanipersa ng Starlink at saka dito sa Globe. Malaking tulong yan mga kababayan. Then pansin nyo rin po na lumalakas na ang internet sa Pilipinas. Talagang naobserbahan ko mga kababayan. Pero meron pa rin ho yung mga areas na walang internet, meron talaga eh. May term yan eh, parang dead end ba tawag niyan. Basta merong area ho na walang internet mga kababayan, parang napuputol. So dito sa pamamagitan ng programa ng Sanipersa ng Globe at saka ng Starlink, mawawala na yung area na walang internet mga kababayan. Bakit kamo? Kasi ang Starlink satellite yan, DDS. Diba? Alam natin yan. Ang Starlink satellite yan. Nasa taas yan mga kababayan. So kitang-kita lahat ho ang buong Pilipinas. Wala ng dead end, wala ng area na walang internet. At yan ay maganda. At yan ay nangyari sa panahon ni President BBM. Nakakatawa mga kababayan kasi itong si Leandro Libiste, di ba meron siyang statement inilabas the other day na sabi niya mahirap daw magnegosyo sa Pilipinas. Di ba sabi niyan, mahirap daw magnegosyo sa Pilipinas. Tapos nung nakita ko, at saka nabasa ko ang kanyang statement, nakakatawa talaga eh. Unang-una, very obvious.
paninira ito sa bansang Pilipinas. Hindi na niya sinisiraan, hindi lang ito paninira sa ating gobyerno, kay President BBM, kundi mismong Pilipinas ang kanyang sinisiraan. Parang panawagan mga kababayan doon sa mga investors na may plano mag-invest sa Pilipinas na huwag kayo dito. Correct ba I'm wrong, mga DDS? Parang panawagan, no? Parang hinaharangan niya na huwag kayo mag-invest dito kasi mahirap magnegosyo dito sa Pilipinas. Alam mo, Congressman Leandro Lebeste, mahirap magnegosyo sa Pilipinas kapag illegal ang ininegosyo mo. Ganon lang yung kasimple. Kapag illegal ang ininegosyo mo, talagang mahirap magnegosyo sa Pilipinas. Bakit? Marcos admin na tayo ngayon. Hindi na tinotolerate or hindi tinotolerate ng Marcos admin ang mga masasamang gawain. Katulad ng Pogo, 'di ba? Isabong, yung sa sugal na hindi naman pwede dito sa Pilipinas kasi maraming nasisira na pamilya, maraming nasisira na mga kababayan natin. So hindi yan tinotolerate ni President BBM, lalo na kapag droga. Diba? Napansin niyo ba yung report ng kapulisan natin na maraming mga nasakote na mga droga at saka yung iba pang mga ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Naglabas na ho ng report ang PNP mga kababayan. Maraming nasakote. Bakit? Kasi pag-aakala nila panahon pa ni Digong. Hindi na panahon ni Digong. Panahon ni Digong, yung kanyang pinagtitigi sa panahon ni Digong, yun lang yung mga nakakasagabal sa kanilang negosyo. Alam na ho natin yan, marami nagsasabi niyan. At saka pati na rin yung dating tauhan ni Digong ang nagsabi niyan, di ba? Ang kanilang tinitigi, yun lang hong mga nakakasagabal sa kanilang negosyo. Droga. Di ba? Yun ang mga maliliit daw, mga kababayan. So ngayon, dito sa mga DDS, mahirap daw magnegosyo sa Pilipinas. Wala na daw nagsipasukang mga investors sa Pilipinas. Yan ay fake news. Bagay sa Ivan, dito sa Cebu City, the other day mga kababayan, nag-launching na ho yung Green Taxi dito. Yung GSM, yung investor from Vietnam yata yan, if not mistaken. Sakto ba mga kababayan? Sa Vietnam ba yun na investor? Dito ho sa Pilipinas. At sila ay mag-launch on the next day, or ngayong araw ba yun nag-start, na 2,000 lahat na Green Taxi. At yung Green Taxi mga kababayan, yan ho ay hindi yan gasolina. Kundi yan ay electricity powered mga kababayan. Yung rechargeable lang na mga sasakyan. Yes, dito ho sa Cebu City. So kung sinasabi man ng mga DDS na wala daw mga investors na sipasukan sa Pilipinas, tingnan nyo lang ho, tanungin nyo lang yung mga driver dito. Yung mga white taxi, at saka yung black taxi, at meron pang isang color. Kasi sila ay nagrereklamo mga kababayan. Bakit? Sila yung kakompetensya ngayon sa mga white taxi, yellow taxi, at saka doon sa black taxi mga kababayan. Kaya yan ngayon ang ipinag-iingay ng mga taxi. Yan ba ang sinasabi ng mga DDS na wala daw pumapasok ng mga investor sa Pilipinas? Kaya fake news ang kanilang sinasabi. Gusto lang kasi nilang sisiraan ang Marcos administration. Hindi lang yan ang papasok sa Pilipinas na investors. Asahan natin, dadami pa yan mga kababayan. Mas marami pang mga investors papasok sa Pilipinas. Bakit? Kasi nakikita natin na pinagkakatiwalaan ng malalaking mga investors from other country si President BBM at saka si First Lady Lisa Marcos. Nakita natin yan nung time na sa last na working visit ni BBM doon sa UAE. Diba? Talagang rockstar na rockstar doon si President BBM. Talagang super alaga ng king, ng ambassador, ng mga opisyal doon sa UAE, si President BBM at saka si First Lady Lisa Marcos. Ang ibig sabihin, talagang pinagkakatiwalaan ng mga opisyales, na mga investor, negosyante sa ibang bansa ang pamilya Marcos. O, di ba? Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Sa tingin ninyo, yung attitude, yung ugali, pananalita, kataliduhan, personalidad
ni Sara Duterte na ipinapakita at nakita natin sa nakalipas na mga taon mula ng 2022 hanggang sa nakalipas natapos ang 2025. Ngayon ay 2026 na. 2.5 years na lang or 2 years na lang eleksyon na. 2.5 years na lang matatapos na ang term niya at ni Pangulong Marcos Jr. Siya ba ay mayroong kakayanan, qualification, at totoong pagmamahal sa bayan? At siya ba ay karapat-dapat na maging Pangulo? Maging Pangulo, iba yun. Kasi kakandidato pa. Okay? Issue lang po, walang personalan. Public knowledge dito at sa abroad kung paano siya magsalita, paano siya magpa-interview, paano siya humarap sa media, paano siya humarap sa mamamayang Pilipino. At ang isa pang malalim na tanong, paano siya haharap sa international conference? Paano siya magpa-participate sa mga international events, conference tulad ng APEC, Summit, ASEAN Summit, business meeting, executive meeting, press conference, dialogue sa pagitan ng mga head of state sa international community. Kasi yan ay trabaho, obligasyon ng isang Pangulo, lalo na sa Pilipinas dahil tayo underdeveloped na bansa. Kung yung malalaking mga bansa tulad ng Amerika, ng mga taga-Europe, ng Japan at ng China, nakikipag-ugnayan pa yan sa ibang mga head of state, nakikipag-conference, nakikipag-dialogue. Ay bakit tayo hindi? Yan ay ginagawa na at kayang-kayang gawin ni Pangulong Marcos. Nagawa at ginawa ng mga dating Pangulo ng ating bansa maliban kay Digong Duterte. Dahil si dating Pangulong Duterte namili lang ng mga bansa kakausapin at kakaibiganin katulad ng China. Pero ano nangyari? Bagsak ang imahe natin. Mahina ang ekonomiya natin. Noong mga nakaraan dahil maliban sa COVID, hindi pa natin kaibigan ang mayamang bansa. Chinese government, Chinese community lang ang naging kaibigan during Duterte. Ngayon, sa Marcos administration, independent foreign policy, kinaibigan ang lahat. Pati China kinakaibigan. Pero may limitasyon kasi meron tayong pinapanindigan sa West Philippine Sea. Yun ang tamang approach. Kaibigan natin sa business at ibang aspeto. Pero sa issue ng karapatan sa West Philippine Sea, pinaninindigan ng kasalukuyang gobyerno na atin ito. Iyan ang tama. Kaya tayo ay sinusuportahan ng malalaking mga bansa sa North, Central at South America dahil tayo may paninindigan sa West Philippine Sea. Okay? At kaya ni Pangulong Marcos na makipag-dialogue, makipagsabayan, mag-speech, magsalita sa harap ng head of state sa buong mundo at sa international community. Yan kasi trabaho ng isang Pangulo. Ngayon, si Sara Duterte na gustong maging Pangulo, actually gusto nga ng mga DDS, agawin na nila kay Pangulong Marcos ang posisyon. Gusto rin ni Sara Duterte na mag-presidente na ngayon pa lang. Paano yan pag dumating yung gano'n? Kaya ba niya? Kakayanin ba niya? $1 million question. Ewan ko sa inyo kung ano yung masasabi niya. Pero hindi ko naman sinabi na siya na yung magiging presidente. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Kasi mag-i-eleksyon tayo sa Mayo ng 2028. Kailangan pumili, maging marunong ang mga Pilipino kung sino ang karapat-dapat. Si Sara masyadong maingay, ang kailang kampo masyadong maingay, nagmamadali. Ang piling sila gustong pumalit. Ang piling sila yung karapat-dapat pumalit. No, nagkakamali. Pag malinis ang eleksyon, tamang eleksyon, malinis na halalan, at nagising ang mga Pilipino, hindi siya nakakasiguro. Kahit sinong maging kandidato, yan ay magiging kalaban niya.
at lalaban sa kanya. Ito mang magiging kandidato ay pro-Marcos or hindi kaalyado ni Pangulong Marcos, ako naniniwala yun ang dapat suportahan. Lalo na kung merong sapat na kaalaman, kakayanan, pang-international ang galaw, professional at totoong maka-Pilipino. Ito man ay manggagaling sa Tiklawan-Dilawan, kung sino man yan, o ito ay kandidatong tutulungan ni Pangulong Marcos na gustong pumalit sa kanya, sino man yan, siguradong merong kakayanan, pang-national, pang-international ang standard. So, ang paglalabanan sa 2028, hindi pangalan, hindi pasikatan. Ang pag-usapan at dapat ay alamin ng mga Pilipino, kakayanan. Kakayanan, napakahalaga nun. Huwag tayong tumingin sa kasikatan, lakas sa tao, hindi yun. Kahit mahina sa tao, pero may kakayanan, yun ang kailangan nating i-develop na tulungan para maghawak ng kapangyarihan. Hindi yung kasikatan, hindi yung kampihan. Hindi. Kampihan na ang layunin ay hawakan lang ang kapangyarihan kahit kulang sa kaalaman at kakayanan. Delikado po dyan. Nakataya ang kinabukasan ng lahat ng Pilipino sa susunod na 6 na taon. National security, internal, external security, foreign policy, West Philippine Sea, at marami pang iba. Just imagine, wag naman sana, pag tayo naglagay ng presidente na hindi kayang makipag-dialogue sa international community, hindi pwedeng makipag-dialogue, makapagsalita ng diretso sa harap ng head of state sa buong mundo. Pangalan, pagkatao ng mga Pilipino ang nakataya doon. Kaya tayo. Alam ba nyo sa kasalukuyan, mataas ang respeto ng international community sa mga Pilipino, hindi lang sa mga manggagawa. Kasi alam nilang matatalino, magagaling ang Pilipino. Kaya ang expectation nila, ang ating nagiging Pangulo, dati at mga susunod na Pangulo at kasalukuyang Pangulo, pang-international. Yun ang kanilang expectation, yun ang kanilang paniniwala. Kaya pagka naglagay tayo ng hindi kayang makipagsabayan, pang-international, babagsak yung ating pagkakatao at imahe bilang Pilipino. Nakuha ba ninyo? So, maging marunong ngayon pa lang, aralin natin. Maging mapaghanda ngayon pa lang, mamili tayo na pwede nating ilaban ang sabayan. Huwag yung bahala na, delikado yan. Okay, so kasama rin natin. Before tayo pupunta doon sa ating mga suki, mga kababayan, i-acknowledge muna natin ating top 5 commenters. Yung mga viewers natin na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandito sa ating listahan, ang nanguna si Ma Maria Mendesiplon. Meron siyang 52 na mga comments. Nandyan rin si Sam Pagita. Meron siyang 36 na mga comments. Si Herminia Songalia, meron siyang 15 na mga comments. Teresita Sobremisana, meron siyang 11 na mga comments. And Uzay Neti, meron siyang 11, lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, shoutout natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una na nag-comment sa ating vlog dito mga kababayan. Nandyan sila si Rose B. Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. I-shoutout natin si Marilyn Digma, Annie Bautista, Maria Mendesiplon, Nida Azada, Olivia Lupiga Lake. Nandyan rin kasama natin si Becca Marquez from California, USA. Roger Juliano, Mario
Mariao Cobales from Virginia, USA, Zinaida Suleben, Renato Baliner, nandyan rin sa Maria Marilyn Embido Bautista, Des Jamen, Rayon Inicosi, Leonardo Manansala, kasama rin natin si Ninita Umale, Melinda Sarmiento, RJA Itarxa, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay? Mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong si Kiko Sinto Miao Barsaga. Kasi nga diba siya ay kinasuhan, alam na ho nating lahat na siya ay kinasuhan ng business tycoon billionaire na si Enrique Razon, mga kababayan. So siyempre, noong time na siya ay kinasuhan na ni Enrique Razon, kasi pag-aakala nito ni Kiko Barsaga, hindi siya papatulan. Parang feeling niya na siya lang ay kukonsentihin, mga kababayan. Kasi marami na ho mga personalidad na nandito sa atin, na nandyan sa ating gobyerno, na siya lang ay hinahayaan. Itong si Kiko Barsaga, mga kababayan. Sa ngayon, dito siya paktay kay Enrique Razon. Dito siya sasabit kay Enrique Razon, mga kababayan. Bakit? Unang-una, hindi naman yan nagtatrabaho sa gobyerno natin si Enrique Razon. Siya ay businessman. If I'm not mistaken, siya yung pinakamayaman ngayon na tao sa buong bansa, mga kababayan, sa Pilipinas. Siya yung pinakamayaman ngayon. Ang problema dito kay Kiko Barsaga, kanyang inukasahan na mastermind daw sa corruption dyan sa Kongreso itong si Razon. Tapos marami pa siya mga sinasabi, mga kababayan. Tapos sabi pa niya na ang ebidensya daw kanyang ilalatag pagbalik niya doon sa Kongreso. Kanya daw itong ilalatag, mga kababayan, ang mga hawak niya na ebidensya tungkol kay Enrique Razon during sa kanyang privilege speech sa Kongreso. Pinili niya. Gusto niya during sa privilege speech sa Kongreso. Bakit, Sir Ivan? Kasi kapag ikaw ay magsasalita, mga kababayan, sa privilege speech dyan sa Kongreso, meron ka kasing immunity. Diba? Kahit anong sasabihin mo dyan sa speech mo, mga kababayan, yan ba ay libelous or hindi? Nakasira ba yan sa tao? Walang problema, hindi ka makakasuhan. As long as dyan sa privilege speech mo sasabihin, mga kababayan. Kaya gusto niya doon sasabihin, gusto niya doon niya ilalatag yung mga ebidensya. Ang pagkakamali dito ni Kiko Barsaga, sinabi niya kasi sa social media. Kaya doon siya sumimplang, mga kababayan. Doon siya nahanapan ng butas, kaya pwede siyang makakasuhan. So ang danyos na hihingiin ni Enrique Razon, mga kababayan, dito kay Kiko Barsaga, di ba 110 million pesos. So kanya na namang siniraan, mga kababayan. Tapos sabi pa niya, dito kay Enrique Razon is seeking over 100 million pesos in damages. You're already the richest man in the country and you still want more? O diba, sino bang hindi iinit ang ulo dyan, mga kababayan? Sabi pa niya, this is the type of greed that the Bible warns about. Ginamit pa niya yung Biblia, mga kababayan. Tapos sabi niya, this is the type of greed daw. Greed. Meron siyang ginamit the word na greed. Greed ba si Enrique Razon? Unang-una, mga kababayan, napakayaman na ho na tao ni Enrique Razon. Itong hiningi na damages dito kay Kiko Barsaga para magtino itong si Kiko Barsaga, mga kababayan. 'Di ba? Yan ay hindi para yumaman palalo itong si Enrique Razon. Hindi yan ang rason, Kiko Barsaga, kundi para magtino ka. Yan ang damages. Yan ang ibig sabihin po na damages, mga kababayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Attorney Carlo Ibanez. For more details, let's watch this. Barsaga, inakusahang greedy si Razon for seeking 100 million pesos in damages. So may post si Kiko Barsaga, ito ang sabi niya. Enrique Razon is seeking over 100 million pesos in damages. You're already the richest man in the country and you still want more. This is the type of greed that the Bible warns about. Yan ang post niya. Obviously, hindi naiintindihan ni Kiko Barsaga ang basic concept ng damages. Sa batas, damages are not meant to make a person richer. Hindi ito pa-bonus, hindi ito jackpot. Damages are awarded para i-restore, i-compensate, at minsan i-deter ang wrongful action. Hindi ito para pagyamanin ang sino mang nanalo sa kaso. Meron tatlong klaseng damages. Una,
Actual damages. Ito yung totoong gastos na na-incur dahil sa ginawa ng iba. Binangga ka, nagpaayos ka ng kotse, nagbayad ka ng hospital bills, nag-absent ka sa trabaho. Hindi ka yayaman dito, ibabalik lang sa iyo ang perang nagastos mo. Pangalawa, moral damages. Ito naman ang kabayaran para sa stress, trauma, kahihiyan, sleepless nights, damaged reputation at emotional suffering na dinulot ng maling ginawa ng isang tao. Hindi ito random number. The court assesses the hardships, then converts that suffering into monetary equivalent. Hindi ka rin yayaman dito. Binabalanse lang ang injustice na naranasan mo. Third, exemplary damages. Ito yung sample. Ginawa mo ang maling bagay, pues pagbabayarin ka para hindi mo na ulitin. Ang purpose nito ay deterrence, hindi enrichment. So, mali ang premise ni Barsaga. Hindi issue kung mayaman si Enrique Razon. Hindi rin issue kung magkano ang net worth niya. Hindi greed ang motivation niya dito. Kaya ganyan kalaki ang hinihingi ni Razon ay dahil para sa kanya, ganyan kagrabe ang ginawa ni Barsaga. Gusto niya lang maturuan ng leksyon itong si Barsaga. Okay, so dahil nabanggit natin na itong si Kiko Barsaga mga kababayan, doon siya maglalatag ng kanyang mga ebidensya kapag makabalik na daw siya doon sa Kongreso this coming February. Ang tanong natin, makakabalik pa ba si Kiko Barsaga sa Kongreso mga kababayan? Kasi meron hong plano ang INUP. Di ba nila ni Congressman Ronald Puno mga kababayan? Kasi nga di ba kinasuhan rin ni Ronald Puno itong si Kiko Barsaga. Yung sa issue nila sa INUP mga kababayan. So meron ding resolusyong inahain itong si Ronald Puno sa Kongreso na before babalik itong si Kiko Barsaga sa Kongreso, dapat dadaan muna sa malawakang review or check-up sa kanyang mental at saka sa kanyang physical fitness mga kababayan. Kapag hindi makakapasa, itong si Kiko Barsaga, siyempre, meron silang kaukulan na aksyong gagawin dito kay Kiko Barsaga. Ito ang ating balita. Hindi pa nga tapos yung kanyang suspension, nag-umpisa na naman, di ba? So sabi namin, siguro para na lang alam namin na, talagang lehitimong isip ito, bago siya bumalik, magpasailalim siya sa isang Congress-appointed psychiatrist para i-check yung kanyang mental fitness. Kasi kung, maaaring pagpasensyahan na lang natin to kung talaga may diferensya, Pero kung wala, di talagang may criminal liability siya. Talagang tutuhanan namin siya. And then, malamang, dahil dito sa mga bagong ginawa niya, papile ulit kami ng kaso for further suspension if not expulsion. Kasi medyo sumusobra na parang parang minamaliit na yung Kongreso, binabaliwala niya at pinagtatawanan pa niya yung mga desisyon ng Kongreso na nagdidisiplina ng mga members namin. Okay. So tingin ko hindi siya bagay sa House anymore. So malungkot kasi kapartido namin yan, kaibigan namin yung tatay niya. Pero hindi na pwede yan. At kami naman, dahil sa NUP, ang head kasi ng chapter, kasi Congress party kami, ang mga chapters namin are congresses, districts ang aming chapter. Siya yung head ng chapter ng NUP in Dasmariñas, Cavite. So dito sa mga darating na araw, pakikipagsangguni ako sa aming mga members dahil i-dissolve na namin yung Dasmariñas chapter ng NUP. Lahat ng mga councilor dyan, puro NUP yan Pero kung siya ang namumuno dyan at umalis na siya sa partido, so hindi namin alam anong status ng chapter na yan, So mag-uusap-usap kami, malamang i-dissolve namin yan, yung chapter under Barsaga, tapos magtatayo na lang kami ng bago pang chapter dyan sa Dasmariñas. Oh, di ba? Meron bang pagdadaanan itong si Kiko Barsaga bago siya makabalik sa Kongreso, mga kababayan? At tama yan ang ginawa ni Ronald Puno. Kasi kapag hindi nila yan gagawin, mga kababayan, talagang mas grabe pa ang gagawin pa in the future nito na Kiko Barsaga sa Kongreso. So tama ang ginawa ni Enrique Razon na siya ay kinasuhan at merong damages na hinihingi na 100 million pesos at saka kinasuhan rin siya ni House Deputy Speaker Ronald Puno, mga kababayan, under INUP. O di ba? So ngayon, forward tayo dito kay Leandro Libeste. Itong si Leandro Libeste, mga kababayan, dahil hiningian ng damages ni Enrique Razon itong si Kiko Barsaga na kanyang best friend na 110 million pesos, yan din ang kanyang gagawin
doon kay Yussi Claire Castro daw. Kasi nga diba, the other day, nag-file ng libel case itong si Leandro Libeste doon kay Yussi Claire Castro. Tapos ang kanyang hingin mga kababayan na damage is 110 million pesos daw. Ibig sabihin, ginaya niya itong si Enrique Rason. So before tayo pupunta doon sa explanation ni Yussi Claire Castro mga kababayan, tungkol doon sa kanyang akusasyon kay Leandro Libeste tungkol sa Solar Renewable Project. Well, ipapakita ko muna sa inyo itong reaction, itong kadramahan na ginawa ni Leandro Libeste during sa kanyang press con, which is nakakatawa talaga mga kababayan. Tapos kitang-kita natin dito na siya ay nagpapasikat lang, nagpapaipa lang, at nagdadrama lang mga kababayan. For more details, let's watch this. Huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. There are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya higit pa sa Cabral Files ay hindi ko inilalabas. Wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Oh, di ba? Paiyak-iyak pa. Or papunta na yon sa iiyak mga kababayan. Iyaki naman pala eh. Pero dyan lang ay kanyang kadrabahan mga kababayan. Sa ngayon, pupuntahan natin ang kanyang style. Di ba may kahalintulad mga kababayan? Napansin niyo ba? Wag nyo akong patayin. I am sorry. Familiar ba? I am sorry. Wag nyo akong patayin. Kasi itong si Leandro Libeste mga kababayan, alam natin na siya ay tauhan ni GMA, Gloria Macapagal Arroyo. Hindi lang ho si Sara ang tauhan ni GMA, pati rin itong si Leandro Libeste mga kababayan. Kaya ang ginamit na estilo ni Leandro Libeste, that is GMA style mga kababayan. Correct ba, Amro? Diba? Familiar na familiar, very obvious ang estilo. I am sorry. Wag nyo akong patayin. Alam nyo, sinto-sinto talaga eh. May pagkagunggong mga kababayan kasi sabi niya, wag daw siyang patayin. Kasi kapag daw siya ay papatayin mga kababayan, ilalabas niya daw lahat ng mga ebidensyang hawak niya. Yung Cabral Files. Yung Cabral Files, kung yan ay, sabi, di ba, dinagdagan niya na meron na siyang hawak na mas matindi pa daw sa Cabral Files mga kababayan. Mas matindi pa daw sa Cabral Files. Ibig sabihin, upgraded na Cabral Files. So kapag yan ay updated, upgraded, edited, nagiging Libeste Files na mga kababayan. So yan ba ibig niyo sabihin na upgraded na daw, mas grabe pa daw sa Cabral Files? Yun pala ay Libeste Files mga kababayan. O di ba? Upgraded, updated, edited. Tama ba yon? So mga kababayan ko, dito rin sa kanyang sinabi na wag nyo akong papatayin. Kasi kapag daw siya ay papatayin, ilalabas niya ang kanyang lahat na nalalaman at ang kanyang hawak na ebidensya. Yan ay mali. Kasi kung matatandaan natin mga kababayan, may sinabi noon si late former Senator Miriam Defensor na
kailangan mong sabihin lahat para hindi ka patayin. Diba yan ang sinabi ni Miriam Defensor? Sabihin mo na lahat ng mga nalalaman mo para hindi ka papatayin. Kasi mas lalo kang hahabulin mga kababayan or posibleng titigiin ka para hindi ka makapagsalita. Diba baliktad ang kanyang sinasabi mga kababayan? Kasi kadramahan lang ang kanyang sinasabi. Ang ibig sabihin, wala naman talaga eh. Or forever niya, or kung meron man siyang hawak ng mga ebidensya, forever niya itong itatago lang. Wala siyang planong ilalabas mga kababayan. Correct me if I'm wrong mga DDS. O di ba nakakatawa talaga eh. Tayo pa'y ginawang bata nito ni Leandro Lebeste mga kababayan. Ginawa tayong tangay, ginawa tayong bata. But anyways, shoutout muna natin. Nandyan si Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Ai Mendoza from Jakarta. Erlinda Arinas. Nandyan rin si Fabron Yula. Hi to Froy Corpus from Ago La Union. Evelyn Garcia. Hi to Ashin from Greece. Josephine Gallego. Nandyan rin si Lito Bungalan at sa Bungalan family. Kasama rin natin si Apolonio Nocido, Herminia Sungalia, CBS Vlog, Miles Valdez, M. Mapalad, Marinel Bascos from Dubai. Nandyan rin si Asper Nito, Nino Piramo, Evangeline Rirolye, Rolando Sulet, and Hatsu Paterno Bindana. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. So, papasok ko lang ako sa opisina, na-meet ko si Tuesday, new. Papasok kami. Kasi membro ng MPC si Tuesday new. Sabi niya, may issue, attorney, Yusek, merong ikakaso sa'yo. Si Congressman Levis. So, unaware ako kung ano. Ang sabi pa niya, dahil yata tinawag ko na Levisti Files. Ha? Anong libelous dun? So, yun na inaisip ko. And then, tinanong sa akin, nung ni Rod Marcelino, nakakasuhan ako, di pa rin ako aware kung anong issue eh. Until na lumabas na news, siguro mga 9:45. Nandun na sila sa Batangas. Opo. At siguro may mga kasama siya, mga bubuwit. Diba? Meron, nakita ko, may mga taga-video pa nga eh. Na nagpupush sa kanya, di ba? Na nag-a-advise sa kanya ng ganito. 110 million parang, wow, Enrique Razon? Pareho? Pareho? 110 din? Ano ba nasira doon? Di ba? Wait lang. Sorry, puling ko na yan agad. Yung sinabi mo, ang sinabi mo is nagbenta siya. Hindi, ganito yan. Ang unang na-content ko yan because of Ombudsman Remulla. Yun, ako din, ganun din. So, susunod na pala ako. Kasi, issue siya eh. Kasi, diba? Opo, si Ombudsman ang gano'n eh. Kasi kapag kayo mga gano'n, attorney Claire, is, pagka narinig ko kay Ombudsman Remulla, yun sa mga ganyan, is, ibinablog ko agad. Ibinablog ko. And dahil alam mo na yung source is isang malaking tao, ombudsman, di ba, na nagsasalita na gano'n. Kaya, hindi ko iniisip na, hindi ako makakasuhan dito. Hindi ko iniisip na makakasuhan ako dito kasi ako yung naglabas or whatever. Sa kanya eh. Sa kanya, and sabi kasi ni Ombudsman at that time, ipapa-imbestigahan niya. So, kasi daw parang, di ba, parang, mas mainit nga yung salita ni Ombudsman dun eh, parang, hindi ka ba nakakahiya? Parang something to that effect eh, nakakahiya, pinilit mo, ninegosyo mo. So, nung ang bata-bata mo pa. Ang bata-bata mo pa. Parang, kung hindi ako nagkakamali, prangkisa, ninegosyo mo, senador ka, nanay mo. Oo, yun, di ba? Parang hindi ka ba nahihiya? Parang may ganung word eh. May parang ganung word. Tapos, ito pa, nakita ko lang siya nung ni-news siya ng GMA. Opo. Ni-news pa siya ng GMA. So, ang kinover ko, hindi lang si Ombudsman, kundi yung news ng GMA. Nandun yung sa vlog ko eh. Yun ba siya yung ini-interview? Hindi. Hindi pa nila in-interview si Congressman Leviste. Ni-news lang ng GMA News yung binanggit
ni Ombudsman Remulla doon sa kanyang program sa executive session. So, tinake up ko siya. Siyempre, ano ba to? Siyempre, pinag-usapan na, ngayon, in-explain ko, oo nga, national franchise, hindi to pwedeng i-transfer, hindi siya pwedeng ibenta nang walang congressional approval. So, that's legitimate na usapan at in-explain mo sa viewers mo. Opo. Oh, di ba? Ngayon, tinanong siya. Oo, di ba? Yun eh. And, nung nag-explain ang Meralco the following day, Meralco Jen, tinake up ko rin yun, Mark. Oh, maliwanag ang binenta daw ay yung walang prangkisa. Oh, since natanong ulit dito si Ombudsman, sabi niya wala tayong teknikalan. Basta ang problema dyan, ang issue dyan, kung nag-flip. Diba? Kung may word siyang ginamit eh. Ayun, flip po. Yun mismo. Oo. Baga, na spin-off. That's the word, spin-off. Kung na-spin-off. So, di ba, kailangan mo itong i-explain sa mga tao. Hindi para manira. Hindi para targetin ka. Kasi kung ako tatarget sa'yo, kahit walang news, tatargetin kita. Opo. Yan. Di ba? And the problem is, everyday, nasa news ka. So, pwedeng everyday, nakukontent ka kasi i-explain ng mga vloggers, tayo dito, yung mga nagpo-podcast, i-explain kung ano nangyayari. Correct. Bakit Opo. bawal? Bakit kailangan bawal ibenta yung may franchise? So, kumbaga, mukhang ako, sabi nga nila, tinatarget ko daw. Hindi, it's the other way around. Ako yung tinarget dito dahil mismo sa isang program sa DCBB, sinabi ni Weng Salvacion, pero kay Ombudsman po ito ang source. Galing kasi alam po. nila kasi yung GMA, yun yung news nila eh. Sabi niya, hindi ko naman ginagalang po natin, nirerespeto natin si Ombudsman at kaibigan siya ng aking ina. So, anong nangyari? Ako lang yung kakasuhan niya. Although, hindi sa akin galing hindi ako yung source. Opo, ang maliwanag kasi tumalon eh. Kumbaga kung talagang ang focus mo o ang pakay mo is kasuhan Linisin ang pangalan mo. O linisin yung pangalan mo. Remulla. Kay Ombudsman Boy Remulla. Doon, yun lang galing eh. Pero hindi, tumalon. Hindi, sa akin naman, siyempre, of course, wala naman din siyang pwedeng ikaso kay kay Ombudsman Boying Remulla. Because he was just expressing what he knows, kaya iimbestigahan. Opo. Yun yung kulatilya. So, wala kang magagawa doon kahit ano sabihin ni Ombudsman Boying dyan, at ito ay subject of investigation. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya dyan, hindi pa conclusive. So, kung may nasabi siya dyan, it's for you to explain. Even sa media, bakit? Kung na-bring up yung issue, at meron ka naman talagang kumpanya, at iimbestigahan ni Ombudsman Remulla, siguro bago imbestigahan, explain mo na sa tao, ano nangyari dito. Pero hindi niya agad in-explain yun. Ang nangyari, na una pa nag-explain yung Meralco. And, after mag-explain yung Meralco, tinake up ko rin siya, kinontent ko rin siya. Sabi ko, ito maliwanag, ang binenta niya, walang prangkisa. But, the following day ulit, or a day after pa, in-interview naman siya ni Pinky Webb. At inamin niya, yung solar para sa bayan, na may prangkisa, sabi niya, hindi na siya yung may-ari. At nag-divest siya. Opo. Napanood ko yun. So, it means, dinivest mo, di wala na rin sa'yo. Ang tanong, issue na naman to. Ang tanong, dinivest mo, controlling ka eh. 100% ang ano mo dun halos eh. Kasi yung dalawa mong kasama, 1-1 lang eh. Ikaw the rest eh. Alam ba ng Kongreso? Kasi nag-transfer ka ng controlling shares eh. Opo, Di ba? Nag-transfer ka ng controlling shares. So, ang tanong ngayon, ulit, ayan, maiimbestigahan naman ni Ombudsman Remulla. Nagkaroon ba ng approval ng Kongreso? Ng Congress. Ang tanong, sabi naman niya ngayon, kaya niya ako dinimanda, dahil wala daw siyang binebentang kumpanya na may prangkisa. Ano ba talaga? So, paano mo masisisi yung nag-content? Ha? Meron ko ba sinabi about prangkisa? Or more on
ano lang. Nung pan-third ko na yon, kasi noong tinanong na siya ni Pinky Web. Pero doon sa una natin tinake up, it's more on general. Nung nasabi niya Nagre-rely lang ako. Oo, nagre-rely ako sa sinasabi ni Ombudsman sa kanong news. Tapos in-explain ko ano yung conflict of interest, bawal nga magbenta ng na may prangkisa na hindi alam ng Kongreso. Very general. So, kaya hindi ko alam kung saan i-attribute yung malicious or libelous remarks na sinasabi nila. Attorney, naaawa daw sa inyo. Kaya civil case na lang daw, hindi na criminal case. Magpapasalamat ako ng napakalaki kasi may puso pala siya. Thank you. Pero sa nakikita ko kasi, meron din akong nakita, yun, which is yung sinasabi mo, na-interview siya, talagang lumabas sa bibig niya eh. Yes. Yung solar para sa bayan. Yes. So, doon niya medyo... Paano niya madidina yun? So, wala na, tapos na. Yes. Para sa akin, tapos na. Oo. Isa sabi niya na, binenta na niya yung kumpanya na may prangkisa. He admitted it. Tapos, yung una ko patungkol kay Ombudsman, nung nag-explain yung MGen, tinake up ko rin. So, nasaan doon yung malis? Every now and then, every day, may lumalabas na bagong facts, so you have to take that up. Diba? Opo. So, hindi, ito pa, Mark. Ang magandang hamon kasi dito, magbukasan ng records sa SEC. Dahil ang sabi niya, dinivest niya. So, sabi ko, ito issue sige, pag-usapan natin yan. Kung dinivest niya, dapat merong approval ng Congress. Tapos, after that, sinabi niya kay Pinky, later, kinalaunan, sinabi niya, kinulose niya. So, ang tanong ngayon ni Pinky Web, kinulose mo ba o dinivest mo? Dinivest mo. Kinulose daw niya. So, nasa na yung pag-divest? May sinasabi siyang di ba, 2 taon nang hindi na gumagana? Yes. O, kaya daw ipso facto revocation. But, ano yung sinabi mong dinivest mo? So, ano yung sinasabi mo ngayong kinulose mo? How can you close a company that you do not own anymore? Diba? So, ang hamon dito ngayon, Mark, ipakita na lang niya siguro yung GIS, yung General Information Sheet ng Solar para sa Bayan Corporation. At baka dun makita na totoong na-divest ang shares. Dapat malaman natin yan. Siguro dapat siya na mag-report, hindi naman galing sa akin yan. At nung sinabi niyang kinlose niya, totoo bang na-close itong solar para sa bayan? Kasi may lumalabas pang activity as of August 2025. So, ang tanong dito. Mas lang. Oo, sinasabi niya, di ba? Kumbaga parang na-close na or whatever. And then parang hindi sila nabigyan ng kahit na pero 2019 pa lang daw binibigyan na sila ng notice ng Department of Energy ang up to now Yes. Tapos parang binabaliwala. So ang dapat natin malaman, kailan siya nag-divest? Base sa GIS ng kumpanya na to. Nag-divest ba siya? Kung meron man, kasi lumalabas mukhang oo. Kailan na-divest? 2025 ba? 2025 lang ba nag-divest? Nag-divest ba siya ng 2025 para maiwasan niya yung letter ng DOE? At pag wala rin pangalan niya doon, ito lang ito hindi tayo nagpapaka-libelous dito We're talking about legal matters, legal issues to. Diba? Kasi kung makikita sa GIS na 2 na lang ang natitira na shareholders dito at nawala na siya. So it means na-divest. Kung na-divest ito, kailan? Kung na-divest ito, may nagbayad ba ng tax? Kasi transfer yan Correct, diba? May nakuha kang something out of the purchase pang-apat, yung pinagsalinan mo ba? Can she afford to buy your shares? Correct, Investigahan din. Oo, di ba? Tapos, ginawa mo ba to? If ever, ginawa mo ba bang nag-transfer
noong 2025 lang, kung lahat ito may kung. Ito ba ay ginawa mo para sabihin mo na, I have nothing to do with my corporation. I do not receive any letter. Paano mo ito masasabi kung bago mo na-divest, halos 100% ikaw may-ari? Opo. At Diba? sa sabi ng DOE, di ba? Sa kanya talaga ipinapadala yung mga ano nila, notification or everything na ano. Saka ganito yan, Mark. Sa aking pagkakaalam, pag ikaw may prangkisa, dapat may annual report ka. Kasi nasubmit din sa Kongreso. May book, di ba po? Oo. Diba? Kasi may prangkisa ka eh. So, parang ang hirap takasan, ay hindi na kami nag-ooperate for 2 years. So, wala kang report. Diba? Una, may mga empleyado ka ba dyan? So, kung hindi ito nag-ooperate, paano yung empleyado mo? Diba? Kung hindi ito nag-ooperate, di wala na sweldo yung empleyado mo. Dapat i-report mo yan sa DOLE. Natanggal na sila. I-report mo yan sa BIR na wala ka na kasi para hindi ka na tuloy-tuloy pagbayari ng kanilang Correct, opo, sa income tax. Opo. Diba? I-report mo yan sa PhilHealth kasi para yung contributions nila maputol. I-report mo yan sa Pag-ibig. Naalala ko kasi dati meron akong 2 restaurant dyan sa Pilipinas. And then ang akala ko, wala na, close na natin, sige. Yung pala talagang ang dami mo pang yes. Kasi kapag hindi, tuloy-tuloy lang yung pati yung sa BIR. Pati sa kanila mag-i-report ka lahat. Opo. Tama. Pati yung penalty mo sa business permit mo, tuloy-tuloy yun kasi hindi alam ng local na hindi ka nag-ooperate. So you have to report that. Opo. Ang dami niya ngayon, marami siyang sinabi, lagi siya nagpapa-interview, lahat ng sinabi niyang yan, hahanapin yan. Correct. Hindi kaya dahil talaga, ang nakikita ko kasi, eto, sa akin lang to, attorney, alam na niya to eh. Kasi nasesenda na sila ng notification, nasesenda na sila ng mga, hindi nyo ginagawa yung dapat nyong gawin, no? Yearly, parang tipo bang, ganun, iba na yung Pangulo ngayon, hindi na yung dating Pangulo na nakukover ako or na hahaligihan ako, sandali lang, gagawa ko ng eksena. Levy step. Several files. Pwede. Para maiwas yung istorya. Dito ko kayo dadalhin. No, para yan kasi matagal na sa akin, matagal na akong pinapadala ng mga sulat niyan, no? Alam ko napuputok na yan, sooner or later, papaputok ako ng iba. Para yung tao doon nakatutok. Yes. Pwede. And pati yung pagsasampa ng kaso sa akin, pwede to divert the issue. Opo. Para ang lalabas dito, ini-issue siya, iimbestigahan siya ni Ombudsman, pinagbabayad siya ng penalty ng DOE. Ang papalabasin niya ngayon sa mga DDS kasi ginigipit siya dahil meron siyang Levisti files. Pero yung gusto niya palabasin. Pero wala pa din nilalabas, di ba? Yes, wala pa. Hindi. Sorry. Meron Baka sa Facebook? Meron. Pero parang pili lang niya. Actually, hindi ko pa siya nakita talaga eh. Meron ako mga nakita pero Sa Facebook, sa Facebook. Kaya po ang daming nagsasabi na paano namin papaniwalaan yan? Halos 4-5 buwan mo nang hawak yan tapos ngayon mo lang ipaglalabas or whatever. Paano kung tampered na yan? Paano kung may dinagdag ka, may binawas ka? Ngayon, habang nandoon sa portion na yon, sa part na yon, napaisip ako, sabi ko, hindi ba hinintay nitong mga to na sumalangit nawa? Si Yusek Cabral. Hindi kaya hinintay nitong mga ito para namamatay si Yusek Cabral para ilabas? Kasi kapag yung dati, inilabas nila yan, buhay, may magsasalitang, tinanggal mo si Fake yan. Opo, may magsasalita. Magsasalita na, hindi yan parte ng record namin. Ay, hindi yan yung laman ng record namin. Hindi kasi ganito yan meron siya kasing, ito, ina-analyze ko lang to Ayoko naman sabihin na, sabi na naman, libelous. Meron siyang pinost na email address to DPWH Secretariat, Sec. Vince. He was asking for the copy ng draft
ng proposed budget ng DPWH for 2026. Sa baba, nakalagay doon, katulad ng paghingi ko ng draft or proposed budget for 2025, for 2025, na ibinigay sa akin ni Secretary Bonoan. Yun yung sabi niya, Opo. Secretary Bonoan. Kaya daw, sabi niya itong email na to, na nagsasaad doon na nakakuha siya ng draft ng proposed budget for 2025, para bang cornered na si Sec Vince dahil talaga naman daw na alam ni Sec Vince yung pagkakasabi niya tungkol sa 2025 proposed budget. Tandaan natin si Sec Vince, kailan naman siya naging secretary ng DPWH. Opo. So para inattach niya daw yung mga resibo, yung mga proposed budget doon sa email niya. Email. Pero ang nagtataka ako, akala ko ba itong proposed budget na nakita mo ay bigay ni Yuse Cabral? Bakit dyan sa email mo ang nagbigay sa iyo sa Secretary Bonoan? He never mentioned the name of Yuse Cabral. Which is which? Magulo. Which is which? Opo. Magulo. Diba? So, at ang sabi din naman ng ombudsman, yung mga files ng mga nasa ibang kamay, hindi siya masasabing conclusive evidence. Kasi pwede siya matamper, pwede siyang ma-edit, pwede siyang ma-alter. So, ang kikilalanin na lang ng ombudsman ay kung ano yung files na nandun sa kanila. So, sabi ni Ombudsman Remulla, Binigay sa ay yung kanila. binigay ng DPWH. So, kung ano man mga dokumento yan, diba, hanggat hindi nyo yan napapatunayan, mukhang hindi gagamitin yan ng ombudsman. Opo. Hindi, kasi wala, kagaya nung kay Lebiste, sino magpapatunay doon? Wala na yung tao. So, wala na. Yun nga yung sinasabi ko na, paano papatunayan na may dinagdag o may binawas dyan kung sakal. Dahil wala na si Yusek Cabral. So, Saka yung mga kwento niya, na ganito na si Yusek Cabral, may kinukwento sa kanya, ang hirap na yun. Hindi na yung mapapaniwalaan sa kanya kasi wala na si Yusek Cabral. Dapat sinabi niya yan nung buhay pa. Opo, tama. Yun yung mga sinasabi ng mga tao din. Pati ako, yun. Bakit hindi, nung dati pa, pagkakuha mo, pinost mo na agad, nilabas mo na agad, in-expose mo na agad. Maintindihan namin, 1 week, pagkakuha mo, inaral mo muna, tapos saka mo inilabas. Pero ito hanggang ngayon, Nung buhay pa. Opo. Diba? Nung buhay pa si Yusek. And Mark, dagdag ko na to. Hindi lang naman siya nag-iisa, pagpaumanhin, pero dagdag ko na to. FYI lang. Hindi lang siya yung ganyan. Even Mayor Magalong. Sinabi niya, please lang, kayo naman, kayo sa issues everyday updated tayo Nakita ko yung 110 million na tennis court. Pero hindi naman siya naimbestigahan, di ba? Well, anyway, di ba, ang sinabi niya kasi, Mark, na nung tinatanong niya daw si Yusek Cabral, nanginig. Kasi may pinakita siyang dokumento, hawak din niya, pero yung dokumento niya, kaiba sa dokumento ni Congressman Libiste. Yung kanya, walang handwritten notes, walang mga cabsex. Kaya Libiste, merong written notes or annotations, saka may mga cabinet secretaries. So, which is which? Ano yung totoo dyan? Tapos sinabi rin ni Mayor Magalong na pinakita niya daw to kay Cabral, nanginig daw. Tapos, humingi ng tubig at hindi makasagot. Ang tanong natin, Mark, ikaw naman, sabi ko, updated ka sa news. Nadinig mo na ba to na sinabi ni Mayor Magalong sa anumang news nung buhay pa si Yusek Cabral? Alin po yun? Yung sabi niya, nanginig. Diba? Yun na nga, sabi ko, di ba dapat? Parang lumalabas lahat ng pagkatapos na. After na. Yes. Na hindi na makakapagsalita yung patay kung oo ba o hindi. Wala na. Opo. Kung Kumbaga yung mga nagnakaw, hindi, pinamana sa akin ni yan Pinamana sa akin ng namatay na. Paano matatanungin yun? Sinabi, di ba? Opo. Sinabi ni Lolo, akin yan Di ba? So, Wala kaya na. dapat lagi. Hindi yun ma-admit in evidence. Katulad yan, uminom ako. Ibig mo sabihin, nanginginig ako sa iyo, Mark? Dahil uminom ako? Di ba? Parang humingi lang ng tubig, nanginig na daw. Parang, wow. At least, he should have told that. Total, madalas naman di siya magpa-news. Ito si Mayor Magalong. Sana sinabi na rin niya yan before na namatay si Yusek Cabral.
attorney, ito. Mananalo daw sila sa kaso against sa'yo. Sabi nila, si Topacio at saka Sabi nila, sorry hindi, natatawa ako kapag yung kay Topacio kapag mananalo. Kasi yung mga dyan sa comment section natin, ay wala pa nga napanalo or siguro meron naman po, no? Kaya lang, itong mga recent na mga nakikita natin, lalo na yung mga malalaking tao from Denise Cornejo, yung mga dati, Denise Cornejo, ito si Kibuloy ngayon, nandoon, nakaharap. Ito, isa pang pinapakalat ng mga DDS, si Tebes, acquitted. Yes, acquitted, pero doon sa 2019 na kaso, hindi doon sa Degamo case. So yun, natatawa ako kapag yung kay Atty. Topacio, nanalo. Ito sabi nga, mananalo sila sa kaso against inyo. Ano masasabi mo doon? ako ang sagot ko, syempre, ako yung defendant eh. Alam ka naman sabihin ko mananalo kayo, dapat ako yung manalo kasi ako yung dinidimanda nyo eh. Opo. So, dapat ako yung mananalo, di ba? Papadismiss ko yan. But, mahirap magsabi na mananalo kami. Alam mo kung bakit? Unjudged makikinig yan eh. Kasi pag sinabi mo agad na ikaw yung mananalo, parang, wow, nakausap mo na si Judge? Nakausap mo na si Judge? Sigurado ka na? Parang, hindi maganda. Hayaan natin ang judiciary, no? Na mag-decide dito. Yun lang. 110. Magkano? 110 million. Pero binilang na parang ibibigay niya daw doon sa mga nasalanta o doon sa mga nasalanta or biktima ng mga flood control, yung 110 million. Di ba? Anong dating nun? O di Pahiro. para yung mga taong na biktima ng baha, ipanalangin. Panigan siya. Ipanalangin na manalo siya. Opo. Diba? At ipakita sa tao na mabait siya. Na Malahiro. Malahiro. When in fact, base na rin sa record to ng DOE, ang dami niyang taong hindi natulungan dahil sa kakulangan niya sa pag-comply sa kanya obligasyon. Dapat inuna niya yon. Kung talagang gusto niya matulungan ng kapwa-tao, especially sa enerhiya, sana inuna niya yung trabaho niya. Okay, so kasama rin natin nandyan si Carlos J. Yap, Jerome Lee, Robbie Torres, James Cornejo, Roswell Adelhed, nandyan rin si Kiara Lopez, Mia Hernandez, Luna de la Cruz, Antonio Tony Recta, shoutout natin si Joey, Ash Gabor, Kaizel Bankiro, Hangtu Kiana Cruz, Vicky Valdez, William Oganya Panis, nandyan rin si Ashley Arciaga, Clyde Diaz, Cassie Cruz, and Hangtu Kian Lay. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa biyaya ng bagong araw. Iniaalay namin sa inyo ang aming bansa at ang bawat Pilipino. Patuloy niyo pong gabayan ang aming mga pinuno upang ang kanilang mga pasya ay maging makatarungan, tapat at nakatuon sa kapakanan ng bayan. Ipinapanalangin po namin ang patuloy na proteksyon at paggabay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan niyo po siya sa lahat ng panganib, pisikal, emosyonal at espiritual. Bigyan niyo siya ng malinaw na isipan, matibay na loob at pusong may malasakit upang maipagpatuloy niya ang paglilingkod ng may karunungan at katapatan. Palakasin niyo rin po ang kanyang pamilya at ang mga taong katuwang niya sa pamumuno. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.
Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never cease. We